Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo mga kababayan at komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President at siya po ay nagpunta po sa mga kababayan natin at naghatid po ng tulong sa Iligan City mga kababayan. Sa kabila nito ay na-interview po siya ng media at ang nakakalungkot po syempre po ang malaman po natin na ayon po sa ating Vice President na malabo pang makauwi ang dating Pangulong Duterte sa Davao City at siyempre po sa ating bansa. Grabe po dahil alam naman po natin at lumalabas po ngayon ang katotohanan dahil nga po ang gobyerno mismo ang nagsabwatan at lumalabas na po yan na ginamitan po ng pera ng taong bayan di umano dahil mismo ang mga sundalo po ang nagpapatotoo dahil ang ICC ay pumunta po sa Pilipinas gamit pa ang mga politiko umano ng ating bansa. Pati yata ang pera ni Juan de la Cruz. Pakinggan po natin ang balita, mga kabayan. Gusto nang muling makapiling ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po yan ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. At live mula sa Iligan City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang aktibidad ngayon dyan ni VP Sara at may reaction ba siya doon sa mga nangyayari sa ICC? Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang daw niya ay muling makasama at makausap ang ama. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP RRD. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka sakaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay. Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FPRRD. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa hearing kahapon. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa madugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bise sa dalawa. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Grabe mga tambay, ano? Ibang klase po. Ganun po talaga dahil grabe po, pera po ng taong bayan na nagagamit po nila di umano riyan. Hindi po ba? Dahil pinatotohanan po yan ng mga kasundaluhan ng grupo na Igotesa. Hindi po ba? Ibang klase po. Ganyan po talaga dahil pagka masama ang gobyerno, lahat po gagawin nila. Hindi po ba? Ito po mga tambay, grabe po dinumog po ang ating Vice President sa Iligan City. Naghatid po siya ng tulong sa bagyo po na si Basyang. Ito po mga kabayan. Tingnan po natin kung paano po siya pagkaguluhan. And we hope
Nakita niyo po mga tambay kung gaano po ang pagmamahal ng mga kababayan natin Pilipino. Luzon, Visaya, Mindanao. Dinudumog po ang ating Vice President. Dahil po nahandyan po yung serbisyo. May tapang na, may malasakit pa. Tapang at malasakit, mga kababayan. Nakita niyo po ba ganyang magmalasakit ang nakaupo ngayon? Ang malasakit po ng mga nakaupo ngayon sa administrasyon, di umano, ay ang ating pera. Doon po sila malaki ang malasakit sa ating pera, sa pakinabang. Hindi po ba? At sa mananakaw nila, di umano. Ganyan po katindi. At yan po mga kabayan, ang nakakalungkot na pangyayari na ang ating dating Pangulong Duterte ay unti-unti na po natatanggap na ang ginawa po sa kanya na panggigipit at pamumulitika dahil po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Yung napakahusay at napakagaling na Pangulo sa ating kasaysayan ay siya pang pinatapon samantalang ang nananatili ngayon sa pwesto ay isang damukal na anomalya issue. May pulburon pa, gumagamit pa ng pulburon at ubod ng dami ang ninanakaw taon-taon umano sa ating bansa. At yan ay pinatotohanan at lumalabas na po ang kanilang mga baho. Kaya nga si Saldico ay hindi makauwi dahil pilit nilang hindi pa uwiin yata dahil si Saldico ay napakaraming nalalaman. Lalo po ngayon, yung mga tauhan ni Saldico ay kumanta na at naglabas na at nagbigay na ng mga affidavit nila. Hindi po ba? At sangkot din po si Saldico at malaki rin ang kinalaman ni Saldico sa mga ICC. Dito po sa mga ICC, pera pa rin po. Mali-malitang pera ang nabanggit umano. Pinapapalit yung pera para maging dolyares. Pangbigay yata umano. Di umano. Dito sa ICC. Dahil nagbakasyon po yan. Di ba? 2023 pa. Nag-iimbestiga na sila para sa pagpapabagsak ng mga Duterte. At ang nakakalungkot, lahat po sila ay gustong pabagsakin. Pati po ang mga senador. Di ba? Si Bato de la Rosa at si Bongo. Kaya nga po iniintay po natin yung desisyon ng Korte Suprema. Napakatagal po Napakatagal po ng desisyon ng Korte Suprema, lalo-lalo po sa mga petisyon ng pamilya Duterte. Lalo-lalo po sa ginawa kay dating Pangulong Duterte ay hindi pa matuldukan na naaayon ba sa saligang batas natin na ang ginagawa ng ICC ay sang-ayon ba sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, at naaayon din po ba sa saligang batas ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na walang due process ang ginawa nila, pati ang Bill of Rights ni dating Pangulong Duterte hindi yata niya na nakuha, hindi yata naibigay sa kanya ng isang general na si Torre. Hindi po ba? Kaya dito po ang nakakalungkot. Kahit po alam po ng majority ng taong bayan na tama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na protektahan po tayo. Tayo pong matitino at ang ating masusunod na henerasyon ay maprotektahan po sa napakasamang bisyo na ito at nakakasira ng ulo, nakakabuwang at napakahirap munang bumalik sa katinuan pagka lulong ka na rito. Yung proteksyon at binigyan tayo ng proteksyon sa mga makakaliwa, sa mga terorista. At siyempre po, iningatan niya ang ating mga kaperahan. Di ba? Pinoteksyonan niya. At talagang pinagtangkaan niya na huwag na silang magnanakaw sa panahon niya. Ang mga magnanakaw na mga politiko. Kaya nga isang damukal na nagawa niyang proyekto Build. Kahit may pandemya tayo. Tuloy-tuloy ang kanyang build. Hindi po ba? Hindi matatawaran ang kanyang nagawa sa ating bansa. Lalo-lalo na, di ba? Yung panahon ng pandemya, binigyan tayo ng mga gamot. Gumawa siya ng paraan
sa mga bansa na talagang nagtiwala sa kanya. Di po ba? Nahandyan po ang Russia, ang China, ang India, at ang Amerika ay huli na. Nagbigay sa atin ang Amerika, huli na. Hindi po ba? Nakita niyo po yung galing niya. Ngayon po ba pinagtitiwalaan ng ating bansa sa pamahalaan ngayon? Mga kababayan. Kaya may araw din po talaga eh. Pero may pag-asa kahit papaano, mga kababayan, maglabas lang po ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil napakatagal na. Magdesisyon lang po ang Korte Suprema na lahat po ng ginawa ng ICC at lahat po ng ginawa ng gobyerno ngayon sa pangunguna po ng Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate, na lahat po ng ginawa nila ay mali at labag po sa ating konstitusyon at labag po sa ating saligang batas. Ang ginawa nilang pag-aresto, proseso sa dating Pangulo ay matatauhan po ang buong mundo at mapapahiya po ng husto ang ICC. Mga kababayan, lalong-lalo na po pagka pumutok pa po yung pinaputok po ng mga sundalo na ang ICC ay tumatanggap ng pera sa gobyerno ng Pilipinas. Yan po ang napakagandang pangyayari pagka yan po ay pumutok. At napatotohanan po na ang sinasabi po ng ating mga kasundaluhan, BP Sara, na yan po ay mahayag po sana yan. Mahayag po sana ang katotohanan na ang ICC, ayon sa ating mga kasundaluhan na nagpahayag po, na tumatanggap ng mali-maleta rin pera di umano ang ICC daw. Grabe, no? Para po magsabwatan politikal. Kaya po ang ating dating Pangulong Duterte ay talagang mahihirapan lumabas sa ICC, lalong-lalo po kung ito'y planado. At kasama pa ang mga makakaliwa. Gamit na gamit din po ang ating mga media na kasama rin daw po sa nakikinabang sa operasyon. Grabe, no? Kaya nga po ang pamilya Duterte, dahil alam naman po ng Vice President na ang sitwasyon, dahil nga po ang kalaban mo mismo ay gobyerno na ang nagpapabagsak sa inyo at gamit pa ang pera ng taong bayan. Kaya alam ng Vice President din na malabong makauwi ang kanyang ama. Dahil matindi po ang ginagawa nilang pamumulitika dahil may kasamang mali-maletang pera. Grabe. Kaya po tayo ay patuloy po tayong umaasa at nagdadasal dahil mas makapangyarihan po ang Panginoon at ang ating dasal sa mga taong masasama at nagpakademonyo na sa pera at kapangyarihan. Huwag ka pong mag-alala, Vice President. Ang sambayan ng Pilipino, lalo-lalo po ang majority ng Pilipino, ay nagdarasal po para po sa inyo at sa inyong pamilya at lalo-lalo po kay dating Pangulong Duterte. Na siya po ay katigan ng katotohanan at hindi pabayaan ng may kapal. At madugtungan pa po ang buhay ng ating dating Pangulong Duterte. At unti-unti naman po lumalabas ang katotohanan. Mga kababayan, patuloy po tayo magdasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo ang dating Pangulo, at syempre po ang ating buong sambayanan. At maraming salamat po sa inyo, Vice President. Talagang tunay po kayong lingkod bayan. At kayo po ang nakikita halos napakadalas na talagang tinututukan nyo ang ating mga kababayan, lalo-lalo po mga sakuna. Sa kabila po ng napakaliit at iniipit at ginigipit pa ang pondo nyo. Pero nahandun pa rin po yung puso, yung sinasabing malasakit, tapang at malasakit. Noong nakaraan po, dinalaw nyo yung ating mga kasundaluhan na mga nasugatan. Ngayon naman po, nandiyan naman po kayo sa Iligan. At sunod-sunod po. Pero yan po, ang lagi naman pong sasabihin ng tagapagsinungaling ng Malacanang, wala raw pong nagagawa ang Vice President. Ang Vice President daw po ay puro lang bakasyon. Walang nagagawa. Totoo naman po yun. Walang nagagawang korupsyon. At wala kailanman na dinideliveran siya ng mali-malitang pera.
talagang wala siya nun. Hindi po ba? Hindi katulad yata nila ang napakaraming nagawa sa kanilang panunungkulan ay ang deliver ng mali-maleta gamit pa ang eroplano at chopper, helicopter. Hindi kaya. Mga kababayan, mabuhay po kayo Vice President at alam po ng matitinong Pilipino at majority ng Pilipino kung sino po talaga ang tunay na may malasakit at tapang na maglilingkod ng tapat at ibabahong muli ang ating bansa sa ginawa po nilang kawalangyaan at katarantaduhan at paglubog muli. Binauna naman tayo sa utang at sa kahihiyan. Mga kababayan, mag-iingat po kayo. Thank you rin po sa inyo mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Gay, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Taste lang po tayo. Bye-bye.